Welcome sa WWE Tagalog Review, Monday Night Raw Edition. Nagbabalik tayo dito sa ating channel, after ng ating mahaba-habang bakasyon. Simulan natin ang taon sa pinakaunang episode ng Raw, this 2026 at first anniversary din nila sa Netflix. Nag-umpisa ang mausok at may kakaibang setup na show nang i-welcome tayo ng nagbabalik ulit sa Raw na announcers duo na sina Michael Cole at Corey Graves. At ayon sa kanila ay kakaiba ang ating magiging tema ngayong gabi, katulad na lang ng pag-ikot ng camera, pagkatapos ay lalo pang dumami ang usok dahil sa mga pyro display. At ang ating unang match sa gabing ito, ay ang WWE Women's Tag Team Championship na Io Sky at Rhea Ripley versus the Kabuki Warriors. At tulad nga ng inaasahan ay napakaganda ng ipinakita nilang laban, sa huli ay sina Io Sky at Rhea Ripley ang ating bagong WWE Women's Tag Team Champions. At binati naman agad sila ni Adam Pearce, pagkaalis ng dalawa, ay saktong papadaan si Gunther. Pero bago ito tumuloy sa ring ay sinabihan muna siya ni Pearce na magpakita naman daw sana ito ng kahit konting respeto na tinawanan lang ni Gunther. At sa entrance pa nga lang nito ay nagpakita na agad ito ng kawalang respeto lalo na kay John Cena. Sa ring ay sinabi niya, na sa halip na siya ang magbigay ng respeto, ay bakit hindi siya ang bigyan ng respeto ng lahat? Respeto para daw sa tao na nagpa-tap out kay John Cena, like a little. Pero bago pa niya matuloy ang sasabihin niya, ay tumugtog bigla ang music ni AJ Styles, pero sa tuwing magsasalita si AJ ay inuunahan siya lagi ni Gunther, at tuloy ang pang-asar nito sa kanya, hanggang sa napikon na nga si AJ at sinapak nito si Gunther at nag-nose to nose ang dalawa, tapos ay parehong gusto ng dalawa ng match next week na ibinigay naman ni Adam Pearce. Next, ay ang Women's Intercontinental Championship match nila Becky Lynch versus Maxine Dupri. Sa match ay mas naging dominant si Maxine, at maaring ito din ang naging dahilan para matalo siya sa match na ito. Nang sa huli habang nakafocus siya sa pagpapasubmit kay Becky sa pamamagitan ng ankle lock, ay nakagawa ng paraan na may halong pangdaraya si Becky Lynch para sa isang counter cover nito habang nakahawak ito sa rope at nabilang na naman ng 1-2-3 si Maxine habang hawak pa rin ito ang paa ni Lynch pero nakababa na pala sa mat ang mga shoulders niya, at si Becky Lynch na nga ulit ang bago nating Women's Intercontinental Champion. Pagkatapos ay maiksing appearance lang naman ng New World Tag Team Champions na The Uso. Sa pagpapatuloy ng sabi nga nila na medyo kakaibang tema ng show katulad ng ganito, ay ang Women's World Champion na si Stephanie Vaquer naman ang next, at naging napaka-successful na ng year 2025 para sa kanya sa dami ng mga na-achieve ito mula NXT pa lang hanggang sa naging World Champion na nga siya. At ngayong year 2026 ay wala pa rin daw makakapigil sa kanya kahit pa ang tinamo nitong injury sa match last week laban kina Nikki Bella at Raquel Rodriguez, ay hindi siya mapapahinto. Nang bigla na lang itong atakihin mula sa likod ni Raquel at pinagpatuloy ang pag-atake, hanggang sa napagdiskitahan nito ang injury ni Stephanie, tapos sa isang Dahana Bomb, binalak din ito na dagdagan pa sana lalo ang damage sa paa ni Vaquer, buti na lang ay napigilan na siya ng mga officials, pero hindi pa rin ito nakontento, tinuloy pa rin niya ang pag-atake kay Stephanie habang inaalalayan ito ng mga referee sa backstage, hanggang sa tuluyan na rin itong mapaalis ni Pearce. Tapos ay nakahanda daw laging tumulong kay Rey si Dragon Lee pati na din si Penta, sa mga laban nito sa divisions lalo na sa mga ginagawa daw ng mga ito na pag-disrespect sa lucha libre. Next, ay Lyra Valkyria laban sa nagbabalik sa in-ring action na si Liv Morgan, at syempre basta Judgment Day ang involved sa isang match, siguradong may manggugulo. Katulad ng pagkahulog ni Lyra sa labas ng ring dahil kay Roxanne, kaya naman agad napasugod si Bayley sa kanya pero inawat agad ito ng referee. Inakala naman ni Roxanne na nalamangan na niya si Bayley nang ihagis na ito sa timekeeper's area, pero bigla nitong hinila ang buhok niya pero nakawala pa rin ito sabay takbo at naghabulan ng dalawa papunta sa backstage. Tapos sa ring ay inaabangan na pala ni Liv si Lyra para sa kanyang finishing move na Oblivion, kaya naging successful ang kanyang returning match after 7 months at siya ang nanalo. Bago ang inaabangang championship main event match. Isang interview muna ni Jackie sa ating champion na si CM Punk, at ngayong gabi ay meron daw mag-go-go to sleep, at yun ay si Bron Breakker. Sunod na nga ay ang ating main event na Bron Breakker vs CM Punk for the World Heavyweight Championship. Sa match ay medyo nagkaroon lang ng konting botch ng gagawin sana ni Breakker ang Frankensteiner move, pero dahil hindi pa nakaposisyon ng maayos si Punk ay hindi nila ito na-execute nung una, pero inulit pa rin nila, this time ay nagawa na din nila ito ng maayos. Maya-maya pa, nang gagawin na ni CM Punk ang GTS ay bigla namang umakyat sa ring si Paul Heyman kaya napigilan ito si Punk at dito na din dumating ang The Visions, tapos ay biglang tumugtog ang music ni Penta kaya agad namang nakaabang ang The Visions, ang hindi nila alam ay sa magkakaibang direction pala manggagaling ang mga luchadors at nagtuloy-tuloy ang sagupan hanggang mapunta na lahat sila sa likod. Pagkatapos ng gulo ay nakapwesto na pala si Breakker para sa spear. Pero nakaiwas sa kanya si Punk at dumiretso ito sa ring post. At sinundan naman ito agad ni Punk ng GTS pero hindi din naman agad nagpatalo si Breakker. Kaya ang famous move naman ni John Cena ang sinubukan ni Punk na STFU. Nagawa pa rin ni Breakker na makahawak sa rope pero hindi pa rin siya pinakawalan ni Punk. Inulit nito ang STFU nang bigla na namang umakyat sa ring si Paul. Kaya sa sobrang inis na ni Punk sa kanya ay nakatikim din ito ng suntok mula kay CM Punk. Pagharap ni Punk kay Breakker ay pasugod na ito pero nakaiwas na naman si Punk sa spear,
at napunta ang dalawa sa labas ng ring, to do more damage. Imbis na mula sa apron lulundag si Breakker for the crossbody, ay lumipat ito sa top rope para mas mataas at pagkatapos ay agad niyang hinila papunta sa ring si Punk para tapusin na ito, pero sa kahuli-hulihang pagkakataon, ay na-counter na naman ulit ni CM Punk ang spear at sinundan ulit ng GTS at dito na natapos ang matinding laban. And still, World Heavyweight Champion, CM Punk, nag-survive man si Punk sa match na ito, ay tandaan natin na hindi natamaan kahit minsan ni Breakker si Punk ng spear, kaya hindi pa nangyayari ang sinasabi nito na spear, 1, 2, 3, at yan ang aabangan natin sa pagpapatuloy pa rin ng CM Punk vs Bron Breakker rivalry na ito.